Habang inabangan ang dalawang bagyo, isa sa silangan, isa sa politika, ang Pangulo ng Republika ay nasa Amerika. Hindi para ma-relief, hindi para magdasal, kundi para ngumiti sa kamera, magsuot ng barong at tumanggap ng diskwento. 1% laang, pero buong bansa ang ibinenta ni Mokong. Ay, magandang gabi, magandang araw, o good evening, Washington. Dahil habang ang masa ay nag-a-adjust sa taas ng bilihin, BBM is in DC, waving smooth, promising stronger ties. At ang headline daw, 1% less tariff. Panalo raw, palakpakan para sa exporters, para sa ekonomiya, para sa kinabukasan. Pero teka, para kanino talaga? Ang katotohanan sa taripa, electronics, our number one export, matagal ng zero tariff sa US. So itong 1% reduction, para lang sa kaunting nyug, dried mango, maybe saging. Symbolic lang, walang resibo, pero may press release. Ang kapalit, mas maraming EDCA base, mas military access, mas tahimik tayong tumatango habang binabakuran tayo. Para maintindihan nyo, para sa mga bata, o yung mga umaastang bata. Imagine this, you sell toys, America charges you 10 pesos, then says 9.90 pesos na lang yan. Then Kuya BBM comes home screaming, "Hoy, panalo tayo!" But wait, robot parts or Barbie parts, libre na yun dati pa. It's like getting a discount on something that was already free while they quietly build a base in your backyard. Pero bakit ngayon? At habang tayo busy sa 1% na yan, wala na tayong naririnig tungkol sa First Lady. Walang usap sa panghihimasok, walang balita sa mga kontrata, appointment at kalawan. Tahimik ang Malacanang, maingay ang Amerika. Baka hindi lang ito lakad, baka ito ay palusot. Trump posted, "The Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. The Philippines will pay a 19% tariff." So, zero sila. Tayo, 19%. At ipinagmamalaki pa, tayong nagbigay ng lupa, tayong magtatayo ng base, tayong magbabayad. Balat kayo. Subic reloaded. Subic na naman, susgino. Ang dating base militar, gagawin daw ngayong pabrika ng bala. US funded, US stock, pero sa lupa natin. Sabi ni BBM, self-reliant defense. Pero anong sariling lakas kung ang bala may tatak ng Amerika? At si Trump, nagyabang pa, the Philippines will have more ammunition than any country has ever had. Pero para kanino ang bala? Para ba sa depensa ng bayan o para sa giyera ng iba? Subic is not security. It's surrender in slow motion. Barong sa ibabaw, baril sa ilalim ng mesa. Mga kapunto, ang kasaysayan ay hindi sinusulat sa press release. Ito'y naitatala sa resibo at sa utang. Ang bawat handshake sa labas ng bansa ay may kalakip na katahimikan dito sa loob. At kung ang barong ay panakip sa kahihiyan, panahon nang sabihin, hindi tayo tanga, hindi tayo palamunin, at hindi tayo target. Ako naman, Nino Bonito Padilla, at yan ang punto ko. Punto bonito, la Nino Bonito, diretso, walang inurungan. Le punto bonito, le tinig ng bayang walang paligoy-ligoy ito. Lakas ng loob, talas ng isip sigurado. Ni Nino Bonito, walang inurungan to. Issue sa masa, liwanag ang dala. Bawat tanong may tapang ang sagot niya. Lumalaban, naglilinaw ng totoo. Punto bonito, para sa Pilipino. Kablina ang matapang, makabuluhan at makatao. Walang inurungan. Nagkataong kababayan ko ba? Isa dapat sana maalis sa pwesto at hindi mananatili dyan. Itong si Mike Rama ay pilit ginagawang national issue ang kanyang walang kakwenta-kwentang hinaing. Ako naman, Nino Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko. Ngingiti ako, ngingiti ako, ngingiti ako. Stop it.